Narito ang mga pangunahing balita sa mata ng Agila. Pinsala ng walang tigil na pagulan sa Metro Manila at karatig lalawigan gaya ng Calabarzon at Central Luzon dahil sa bagat na pinalakas ng Bagyong Maring, lalo pang lumawak, bilang ng mga nasawi lalong tumaas. Laguna, Bataan, ilang bayan sa Ilocos Sur, Muntinlupa, Parañaque, Malabon at Taytay Rizal isinailalim na rin sa state of calamity. Daang-daang pamilya sa pilitang inilikas matapos umapaw ang Marikina River. La Mesa Dam umabot din sa spilling level, mga naninirahan sa gilid ng Tulyahan River pinalilikas. 70% ng lalawigan ng Pampanga binaha. Mga namatay sa banggaan ng 2 barko sa Cebu umakyat na sa 63. Senado, iimbestigahan na rin ang pork barrel scam sa susunod na linggo. Sa balitang abroad, 28 katao patay matapos masagasaan ng tren sa Bihar, Eastern India. At ating tunghayan ang mga kapakipakinabang na gawin ng pamilya kung may brownout ngayong tagulan. Magandang gabi, Pilipinas! Ito ang mata ng Agila. Ang mas pinalakas na programang pambalitaan ng Eagle Broadcasting Corporation at makakasama natin ng live ang ating mga reporters na sina Erwin Temperante sa Cavite, Gerald Tagbo sa Marikina, Crystalline Lagman sa Pampanga at Mar Gabriel sa Bataan. Ako po si Eli Saludar. At ako naman si Weng de la Fuente. Lalo pang lumawak ang pinsala ng halos walang patid na pagulan sa Metro Manila at karatig lalawigan sa Calabarzon at Central Luzon. Bunsod pa rin ang hanging habagat na pinaigting ng Bagyong Maring. Sa loob ng 3 sunod na araw, mistulang naparelisa ang naturang mga lugar dahil sa mga pagbaha, pag-apaw ng tubig sa mga ilog at dam, pagkawasak ng ilang dike, tulay at iba pang infrastruktura. Nananatiling walang pasok sa lahat ng antas ng maraming paaralan, tanggapan ng gobyerno, pati na ang ilang pribadong kumpanya at naragdagan ang bilang ng mga lalawigan at syudad na isinailalim sa state of calamity. Ngayong araw, kabilang ang Bataan, Laguna, Muntinlupa City, Parañaque, Taytay Rizal at 2 bayan sa Ilocos Sur ang nagdeklara ng state of calamity. 7 katao na ang nasawi dulot ng masamang panahon at ayon kay NDRRMC spokesman Reynaldo Balido, namatay sa pagkalunod ang 7. Sa bilang na ito, 3 ay mula sa lalawigan ng Pampanga at 1 mula sa lalawigan ng Apayao, Bataan, Cavite at Rizal. 4 naman ang nawawala, 1 mula sa Abra, 2 mula sa Mountain Province at 1 sa Cavite. Habang 9 naman ang sugatan sa lalawigan ng Apayao at 2 mula sa Rizal. Batay pa rin sa monitoring ng NDRRMC, may ilang kalsada pa rin ang hindi madaanan, partikular sa Mountain Province. Dineklarang sa ilalim ng state of calamity dahil sa pananalanta ng hanging habagat, 5 na ang kumpirmadong namatay. Bagamat medyo humupa na ang malakas na pag-ulan kaninang hapon, libo-libong residente pa rin ang umapela ng saklolo kasama na ang pagkain. Nasa Cavite pa rin ang ating reporter na si Erwin Temperante at mag-uulat siya ng live para sa mga karagdagang detalye. Erwin? Tama ka nga dyan, Weng. Nananatili sa state of calamity ang lalawigan ng Cavite at kaugnay niyan, 5 na ang kinumpirma ng pamahalaang panlalawigan ng Cavite kaugnay sa mga nasawi buhat nga ng walang tigil na pag-ulan na nagdulot ng matinding pagbaha dito sa lalawigan ng Cavite.
sa yung bayan ng Noveleta. Kaugnay niyan, kinilala na nga ng pamahalang panlalawigan ng Cavite ang mga nasawi na sina Norberto de Guzman, Santino Modesto, Juros Carl Miaga, Celesnio Camban, at ang pinakahuli nga ay si Genesis Cuevas na kaninang umaga lamang natagpuan. Siyempre, halos panawan naman ng ulirat ang o si Chesa de Guzman nang makitang balot ng putik at wala ng buhay ang kanyang live-in partner na si Genesis Cuevas. Napag-alaman umano nito na nagpupulot ng basurang pwedeng pagkakitaan Lunes ng umaga, pero ayon sa mga kasamahan nito, tinangay umano si Cuevas ng tubig baha na ikinasama ng loob ni Chesa dahil walang sumagip sa kanyang kinakasama. Laking pasasalamat naman ni Fernando Roa na nabuhay siya sa kabila ng dinanas nito habang dilubyong anurin siya ng baha habang nangunguha rin ng kalakal ng basura. Matinding pinsala naman ang iniwan ng baha sa mga residente, pumasok sa kanilang tahanan ang naghalong basura at ang putik bunsod na rin ng matinding pagbaha. Sa kasalukuyan, Weng, isa dinadaing ng mga kababayan natin partikular dito sa lungsod o sa bayan ng Rosario. Ito ay ang kanilang pangunahing pangangailangan, ang pagkain. Kanina ay namahagi na ang pamahalang panlalawigan ng Cavite upang bigyan sila isa-isa. Nakita natin kanina na halos libo-libo, nasa mahigit 3,000 yung pinagkalooban nila ng kanilang relief good para naman merong gamitin yung ating mga kababayan na lubhang apektado ng mga pagbaha dito sa Cavite. Sa aking likuran ay makikita ninyo, nandito ngayon sa diversion kung saan patungo ng Cavite City, papunta ng Rosario at papunta naman ng Noveleta. Makikita nyo sa aking likuran, nananatili pa rin yung mga pagbaha, bagat mababaw na ito, pero meron pa rin at yung mga nagkalat na putik, yung mga nagkalat na basura, nananatili sa gitna ng daan. Weng? Okay, Erwin, sa ngayon meron pa bang mga barangay na nakalubog pa rin sa tubig baha at gaano kataas pa yung baha dun sa mga lugar na yan? Sa kasalukuyan, ito ay niliwanag sa atin kani-kanina lamang ng gobernador ng Cavite na wala na ng nananatili sa barangay na lubog pa sa tubig baha na hanggang bewang. Ibig sabihin, nananatili na lamang sa mga karaniwang hanggang bukong-bukong o di kaya naman ay hanggang doon na lamang sa tubig o sa tuhod yung lubog sa tubig baha. Pagkagayon man, wala na umanong mga nasa evacuation area at nasikap na nilang palipatin o pabalikin sa kanilang mga tirahan. So sa ngayon, Erwin, yung mga residente na bumalik na doon sa kanilang tahanan, syempre ang dadatnan nila doon ay puro mga kalat at yung mga basang mga gamit. Tama, yun nga ang sinasagawa ngayon. Kanina nga ay sinamantala ng mga kababayan natin, nakita natin sa ating pag-iikot, yung magandang panahon, bagamat nakita natin kanina mga bandang tanghali ay bahagyang sumikat ang haring araw dito, ay agad namang nagsagawa ng paglilinis yung mga kababayan natin. Sobrang naapektuhan ng matinding pagbaha dito. Kanilang inilabas yung kanilang mga gamit, may nakita tayong naglilinis, nagwawalis ng tubig mula sa kanilang mga tahanan, pero ang nakakatawag pansin ay nananatili silang lubog doon sa partikular doon sa Ligtong, nananatiling may mga lubog pa na mga bahay, bagamat pinayagan na umano ng pamahalaang panlalawigan ng Cavite na magsibalikan sila sa kanilang mga tahanan. At ang paliwanag pa ng gobernador, bibigyan sila ng programang pabahay upang yung mga malalapit sa coastal line ay maialis na at wag na sapitin pang muli ang ganitong uri ng dilubyo bunga ng pagbaha. Weng? So siguro one last point na lang, Erwin, ang sabi ng Pag-asa ngayong gabi at hanggang bukas ng madaling araw ay inaasahan pa rin ang mga malakas na pagbuhos ng ulan dahil nakataas pa rin yung orange rainfall alert ng Pag-asa. So paano yung mga residente dyan? Anong gagawin ng mga taga-barangay? Bagamat patuloy na silang pinayagan na makabalik sa kanilang mga tahanan, ay nananatili naman. Kanina ay nakita natin nakadeploy pa rin yung Coast Guard, yung Army, yung kanilang mga rescue boat para naman kung agaran niyang muling tumaas ang mga tubig o ang tubig baha dito ay agad silang maililikas. Pero pinanindigan na naman ang pamahalaang panlalawigan na hindi na ganoon kalaki ang magiging impact ng sakali mang bumuhos pa ang mga ulan. Kagaya nga kanina ay patuloy yung malalakas na pagulan, bagamat hindi naman na umakyat doon sa mataas
na level ang tubig dito sa lalawigan ng Cavite, partikular dito sa ating kinaroroonan dito sa Noveleta. Okay, maraming salamat sa live report mula sa Cavite, si Erwin Temperante. Sa Marikina, daang-daang pamilya ang sapilitang inilikas matapos umabot sa halos 19 na metro ang level ng tubig sa Marikina River. Mabilis na naging pagtaas ng tubig sa Marikina River dahil sa pagragasan ng tubig mula naman sa mga kabundukan ng lalawigan ng Rizal. Mabilis din ang naging pagkilos ng pamahalang lokal ng Marikina at agad na pinatunog ang sirena, hudyat ng pinakamataas na antas ng alert level. Ibig sabihin, forced evacuation. At para sa karagdagang detalye, may update si Gerald Tagbo. Yes, Eli, tama ka nga dyan. Libo-libong residente na nga sa ilang lugar sa Marikina City ang inilikas bunsod ng patuloy na pagtaas ng level ng tubig sa Marikina River. At sa pagkagat nga ng dilim, parami rin ng parami ang bilang ng mga nagsisiksikang evacuee sa iba't ibang evacuation center sa lungsod. Sa pinakahuling bilang mula sa lokal na pamahalaan ng Marikina City, mahigit sa 3,000 pamilya o katumbas, nang mahigit 19,000 katao na nga ang inilikas. Sa hudyat ng tunog ng sirena, sinimulan na ang forced evacuation sa mga residenteng naninirahan sa tabi ng Marikina River. Ito'y matapos umabot na sa critical level na 18 meters above sea level ang lalim ng tubig sa ilog bago mag-alauna kaninang hapon. Kaya naman nagsimula mag-impake ng kanilang mga gamit ang mga residente sa Barangay Tumana sa Marikina City. Ayon sa mga residente, mas mainam na agad lumikas kaysa abutan pa sila ng tubig. Aabot sa 500 pamilya o katumbas ng mahigit 2,000 katao ang pansamantalang nanunuluyan sa H. Bautista Elementary School na nagsisilbing ang evacuation center nga ng mga ilang residente. Samantala, walang tigil din yung pagpapatrolya ng 2 rescue boat para i-monitor ang kalagayan ng ilog at hikayatin ang ilang pang residente na agad ng lumikas. At kanina nga ring hapon, Eli, bumisita rin sina DILG Secretary Marojas, DSWD Secretary Dinky Soliman at MMDA Chairman Francis Tolentino sa ilang barangay sa Marikina para personal na pangunahan ang preemptive evacuation. Kasabay ang pagtitiyak na ipapaabot naman ang tulong sa mga apektadong residente. At sa pinakahuling monitoring naman sa level ng tubig dito sa Marikina River, nasa 19 meters na nga ang level ng tubig dito nga sa ilog ng Marikina. Kaya naman nasa forced evacuation mode pa rin ang lokal na pamahalaan. At patuloy din ang panawagan o paulit-ulit na nga ang panawagan ng lokal na pamahalaan ng Marikina sa ilang pang residente sa tabi ng Marikina River na lumikas na para na rin sa kanilang kaligtasan. At yan muna ang pinakahuling kaganapan dito nga sa lungsod ng Marikina. Back to you, Eli. Okay, maraming salamat kay Gerald Tagbo. Live nag-uulat sa Marikina. Umabot din sa spilling level ang La Mesa Dam sa Quezon City kaya otomatikong nagpakawala ng tubig doon. Dahilan para mangamba ang mga naninirahan sa gilid ng Tulyahan River mula sa Quezon City, Valenzuela City at Malabon City. Ipinabaya naman ng pamunuan ng La Mesa Dam sa mga lokal na pamahalaan ang pagpapalikas sa mga naninirahan sa gilid ng Tulyahan River kung saan dumadaan ang sobrang tubig na nanggagaling sa La Mesa Dam. Si Eden Suarez sa detalye. Umapaw na ang La Mesa Dam matapos bumuhos ang sunod-sunod na malalakas na pagulan, bunsod ng umiiral na southwest monsoon o habagat na pinalakas pa ng bagyong Maring. Pasado alas 12 ng tanghali ay tumaas sa 80.23 meter ang water level ng La Mesa Dam, lagpas sa itinakdang spillover na 80.15 meter. Naging mabilis ang pagtaas ng level ng tubig sa dam simula kaninang alas 9 ng umaga, matapos maitala sa 79.80 ang water elevation. Sa harap naman ng pag-apaw ng dam, ipinauubaya na ng management ng La Mesa Dam sa mga lokal na pamahalaan ang pagpapatupad ng pagpapalikas sa mga maapektuhang residente na naninirahan malapit sa Tulyahan River. Ang mga posibleng maapektuhan ay ang Barangay Potrero, Tenejeros, Anglongos, Tonsuya at Katmon sa Malabon. Sa Valenzuela City naman ay ang Marulas, Malinta, General T. De Leon, Ugong, Karuhatan, Maysan, Parada, Paso de Blas, Bagbagin at Mapulang Lupa. Habang ang apektadong mga barangay sa Quezon City ay ang Gulod, North Fairview, San Bartolome, Santa Monica, Santa Lucia, Nagkaisang Nayon, Baysa at Greater Fairview.
Gayunman, sa kabila ng pag-apaw ng tubig sa Lamesa Dam, tila wala namang pakialam ang ilang residenteng naninirahan sa gilid ng Chulyahan River sa bahagi ng Barangay North Fairview. Sa halip na maghanda kasi sa posibleng paglikas ang mga ito ay tila abala pa sila sa paglalaro sa gilid mismo ng ilog. Para sa mata ng Agila, Eden Suarez, Eagle News. Malaking bahagi rin ng Pampanga ang binaha at 70% ng lalawigan ang lubog sa baha, kabilang ang mga bayan ng Apalit, Masantol, Santo Tomas, Minalin, San Fernando, Guagua, Sasmuan at Lubao. Agad naman nagsagawa ng rescue operations ang pamahalang panlalawigan, lalo't ilang dike ang namimiligrong bumigay o mabitak. Nasa Pampanga si Crystalline Lagman para sa update. Crystal. Yes, Eli, tinatayang nasa 70% na ng lalawigan ng Pampanga ang lubog na ngayon sa baha. Nagdeklara na rin ng state of calamity ang 5 bayan ng Guagua, Macabebe, Masantol, Minalin at City of San Fernando. Kaya ang pamahalaang panlalawigan ng Pampanga, inatasan na ang mga municipal mayor na ilikas ang kani-kanilang nasasakupan ng mga nasa critical na lugar. Pero ang ilang residente, hindi pa rin mapasunod. Ayaw pa ring iwan ni Crisanto Melo ang kanilang bahay kahit na lubog na ito sa baha. Ngayok, baka mawala. Kasi madami pong pumuputang tao dito. Yung mga taga San Vicente, baka may mawawalang gamit dito. Iwan dadaanan yung tubig eh. Nakatirik ang bahay ni Crisanto sa mismong tail dike ng Pampanga. Narito tayo ngayon sa bahagi ng tail dike na humahanggang mula Minalin hanggang dito sa Santo Tomas, patungo yan hanggang San Fernando. Ito yung humaharang sa tubig baha. Meron daw itong lalim na 10 feet, pero kung kita ninyo, apaw na may ilang inches na rin siguro yung apaw nito. At ito, dumediretso na itong makikita nyo, itong agos ng tubig na ito, humahanggang na yan patungo dun sa mga babang lugar pa nitong Santo Tomas. Ang nakakapagtaka dito sa ating kinaroroonan, dike ito, pero yung mga mismong mga bahay, mapapansin nyo, lubog na. Paano pa sila nakakapagtayo ng bahay dito? Ito po talagang bawal magtayo ng bahay dito. Kaya lang yung mga tao rito talagang ayaw nilang iwanan yung lugar nila. Kaya dahil nandito ang kanilang hanap buhay, kaya napipilitan silang dito. Aling ito hindi na raw kinakabahan. Kung tutuusin, mamali lang siya ng hakbang sa barong-barong na nasa gitna ng dike, posible na siyang malubog sa baha. Pero sanay na raw sila. Ano po kayo balak umalis? Mamaya po, kasi po nag-aantay ko ng magamit. Magamit po. Nag-ano po? Nag-aayos lang po kami. Tapos? Aayos din po kami. Paano? Para maibsan ang pag-apaw ng tubig sa dike, naglagay na lang ang mga residente ng mga sandbag. Pero pakiusap ng mayor, mas ligtas kung ililikas na lang o lilikas na lang ang mga residente. Naranasan na po natin nung nakaraang habagat kung ano po yung hirap na dinanas natin. Sana po, wag na po maging matigas ang ulo natin para po sana para din po sa kaligtasan po natin. Yung meron na pong nag-overtap dito na huwag na po nating hintayin na mabridge pa po yung dike. Si Pampanga Governor Lilia Baby Pineda nagbabalang hindi na sila magsasagawa ng rescue operations sa gabi. Kailangan talaga ng evacuate yung mga tao hanggat maga pa. Kasi pagkagabi na, hindi na pa pwede dahil minsan sa gabi, nawawala ng power tapos madilim. Siyempre yung mga ibang rescuer ayaw na nila. Hindi kami lalabas
pagka sa gabi na, yung nasa bubong na, walang gustong rescuer na pupunta eh. At kailangan, hindi lang tumasa sa pagre-rescue ng barangay, ng kapitan. Dapat mismo yung padre de pamilya mismo, yun mismo ang mag-save o ilagay sa safe na lugar yung anak niya. Ang mga sumunod naman at nagsilikas na mga residente nananawagan ngayon ng kanilang mga pangangailangan. Pagkain. Wala po ba kayong staff? Gamot. Kasi yung mga bata sinisipon, nilalagnat na. Ano po? Eli, paalala ng pamahalaang panlalawigan, binuksan nila ang kanilang 11 public hospitals para gawing temporary shelter, partikular na mga matatanda, mga senior citizens at mga residenteng may medical needs. Mahirap na kasi nilang isama sa evacuation center ang mga ito, kaya ang payo sa mga kaanak na mga may sakit at mga matatanda sa designated 11 public hospitals na sila idiretso. Yung nilang pag-ibigay sa kanilang medical needs ay libre naman, especially na ito nga yung nararanasan natin ngayon na sinasalanta ang Pampanga ng habagat. Ulitin nga natin, nagdeklara ng state of calamity ang 5 bayan na ng Guagua, Macabebe, Masantol, Minalin at City of San Fernando. Kanina, nang makausap natin si Governor Lilia Pineda, sinabi na nila na i-assess muna nila ang sitwasyon within the whole day at saka nila itataya kung sila ay magdedeklara na rin ng panlalawigan o provincial-wide na state of calamity. Narito naman tayo ngayon sa tabi ng Tail Dike dito sa Santo Tomas. Ito ay barangay Mesalipit ng Santo Tomas, Pampanga. Partikular itong binabantayan kanina ng lokal na pamahalaan ng Santo Tomas kasi once na umapaw ito, tulad kayo na nakita ninyo sa video, umapaw na itong dike na ito, yung mga tubig na manggagaling dito ay didiretso roon. Kung mapapansin nyo ngayon sa aking likuran, humupa na yung tubig. Pero hindi yan magandang balita kasi ang masamang balita, bumigay na ang San Bartolome Creek. Ito ay adjacent to this dike, kaya kumawala na yung tubig mula sa dike, na ito namang mga tubig na nanggagaling ay direktang makakaapekto sa mga bayan sa District 4 ng Pampanga. Kaya babala sa mga residente na nasa District 4, ang mga bayan na yan, partikular, ay bayan ng Apalit, Candaba, Macabebe, Masantol, Minalin, San Luis at San Simon. Yan pong mga residente na nasa bayan na yan, District 4 po, lumikas na po kayo sa inyong mga bahay. Yung kasing tubig galing dito sa dike, kung nakita nyo, ang laki na ng hinupa, yan po kasing tubig na nanggaling dito ay rumaragasan na ngayon patungo sa inyong mga bayan. Samantala, sa pinakahuling tala ng Pampanga Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, nananatili pa rin sa 3 ang patay. Kinilala yan ay si Renato Roman, 64, si Justin Viray Yumol, 1-year-old and 3 months, kapwa yan nasawi dahil sa pagkalunod, at ang pinakahuling nasawi ay si Roman Sanchez, 29 years old, dahil naman sa pagkakuryente. Yan ang pinakahuling sitwasyon mula dito sa Pampanga. Balik sa inyo. Crystal, sa mga oras ba na ito ay humupa na o bumaba na ang tubig baha? Eli, ang humupa na sinasabi natin yung tubig na nandito sa dike. Pero gaya nga lang nasabi natin, hindi yan magandang balita. Kasi itong kinaroroonan natin actually is ito na yung pinakamataas na lugar ngayon dito sa area ng Minalin, Santo Tomas at saka San Fernando. Ngayon yung tubig na humaharang sana, itong hinaharang sana ng dike ay lumipat na patungo dun sa pababa. Kaya yung baha ngayon ay patungo na dun sa District 4. Yung binanggit nga natin yan ay Minalin, San Luis, Masantol, Apalit, at San Simon. Karagdagan na rin yung Candaba. So yung baha patungo na dyan ngayon, kaya inaabisuhan na natin yung mga residente na nandun, kung may mga naninirahan pa o nananatili sa kanilang mga bahay ay magsilikas na. Eli? Okay, maraming salamat sa live report ni Crystalline Lagman mula sa Pampanga. Bagyong Marin posibleng mas maagang lumabas ng Philippine Area of Responsibility kung mapapanatili nito ang kanyang bilis. Baka bukas daw ng hapon, lumabas na ng bansa ayon sa Pag-asa. Asahan na rin ang unti-unting pagganda ng panahon dahil mapuputol na ang impluwensya o epekto nito sa habagat sa oras na makalabas ito ng PAR.
At tumanggap tayo ng karagdagang detalye mula kay Eden Suarez, mag-uulat ng live mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Eden? Tama ka dyan, pagkatapos nga makapag-U-turn ang Bagyong Maring, inaasahan bukas ng hapon ay posibleng lumabas na ito ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Ayan ay kung mapapanatili nito ang kanyang bilis at direksyon ayon sa Pag-asa. As of 5 p.m. today, ang Bagyong Maring ay nasa layong 540 kilometers northeast ng Itbayat, Batanes. Taglay nito ang lakas ng hangin na 95 km per hour malapit sa gitna at pagbugsong hangin na 120 km per hour. Inaasahan itong kikilos patungong northwest sa bilis na 19 km per hour. At kung matutuloy ang maagang paglabas ng bansa ni Maring, good news daw ito sa lahat dahil asahan na ang masunod na magandang panahon, yung unti-unting pagganda ng panahon simula bukas ng hapon at sa mga susunod na araw. At para sa karagdagang update, narito si Senior Weather Forecaster ng Pag-asa, Jory Lois. Good evening, sir. Yes, magandang gabi. So far, yun na nga yung aming pinaka-estimate, bagong estimate na track, yung magno-northwest, tapos inaasahan natin na mas maaga nga yung magiging paglabas niya dito sa PAR. At pag lumabas na kaagad to ng PAR, ibig sabihin mas madali nang mawawala yung impluensya ng habagat dito sa ating bansa. Alam natin na mababawasan na yung mga pagulan. So yung bang pagbilis ng direct kilos nitong si Bagyong Maring ay dahil dun sa natunaw o nawala na yung LPA or yung high pressure area na nasa taas nito? Actually, yung high pressure area, yun yung magdadala kay Maring para bumilis siya ng westward. Actually, kahapon almost stationary siya. Hindi siya kumilos dahil sa interaction niya sa LPA at ngayon nga patay na yung LPA doon sa northeast niya. So nakaalagwa na kumbaga si Maring at ngayon ay dumidiretso niya as northwest ang kanyang takbo. Yung kanyang bilis halos parehas pa rin pero mas mabilis siya compare kahapon. Sir, saan ang patungo ni Bagyong Maring after po niyang lumabas ng Philippine Area of Responsibility? Okay, bago siya, pagkatapos niyang lumabas dito sa PAR, maring tumama siya dito sa may northern Taiwan at pagkatapos po nun, diretso na po siya sa China. Sir, kung makakalabas si Maring na bansa bukas ng hapon, ano po ang inaasahan natin magiging lagay ng panahon sa susunod na 2 araw? Okay, bukas sinasaan pa rin natin yung mga kalat-kalat na pag-ulan. Hindi naman kaagad-agad mawawala yung epekto nitong habagat. Pero asahan natin na sa susunod na araw magsisimula na yung gradual na pag-improve ng weather condition lalo na po dito sa Metro Manila. Okay, when yan ang update mula naman dito sa Pag-asa kaugnay ng Bagyong Maring, samantala ang mga kondisyon naman ng dam dito sa ating bansa. Pagkatapos na nitong maghapong ito ay inaasahan na ang 4 na dam ay nagpalabas na ng tubig at nagbukas ng kanilang gate dahil nga sa maghapong pag-ulan. Ang Ipo Dam ay nagbukas ng 2 gates at nag-release ng 1.30 meters na tubig. Ang water level nito as of 5 p.m. ay nasa 100.77 meter. Ang Lamesa Dam naman ay patuloy ang pag-apaw, tumaas din sa 80.33 meter. Ang tubig dito mula sa 80.23 meter kaninang hapon bago mag-alauna yan. 2 gates naman ang binuksan ng Ambuklao na kasalukuyang nasa 749.94 meter ang level ng tubig. Ang Binga Dam ay 2 gate din ang bukas. Ang water level nito ay nasa 571.5 meter. Habang ang Magat Dam ay 1 gate pa rin ang nananatiling bukas. Ang water level ng Magat ay nasa 191.10 meters. When batay sa nabanggit na ni Sir Jory Lois, kaugnay na magiging lagay ng panahon, bukas kung tuloy ang makakalabas ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Maring, ay magiging unti-unti, gradual yung magiging pagganda ng panahon natin, hindi lamang dito sa Metro Manila, even dun sa iba pang lugar sa bansa. At sana raw kung hindi magkakaroon ng high tide mamayang alas 7 ng gabi, ay magtutuloy-tuloy yung pag-subside ng tubig, lalo na dun sa mga lugar na binaha. Yan ay isang maganda ring balita para sa ating mga kababayan, lalo na yung mga nakakaranas ngayon ng matinding pagbaha sa kanilang mga lugar. Weng? Yes, Eden, tanong lang natin, kung may pinaiiral pa bang rainfall alert ang Pag-asa sa mga oras na ito?
Okay. Sir, during sa mga oras na ito, meron pa ba tayong umiiral na rainfall warning? Yes, actually, pinanatili natin yung orange sa advisory natin. Ibig sabihin, makakaranas pa rin ng mga heavy to intense rain itong Metro Manila. Although sa ngayon, dito sa Science Garden or sa Forecasting Center ay medyo light rains na po yung nararanasan natin. Weng? Okay, maraming salamat Eden Suarez kasama si Jory Lois. Nag-uulat sila ng live mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Abangan, 17 bayan sa Bataan lubog pa rin sa tubig. Higit 160 international at domestic flights kanselado dahil sa pananalasa ng habagat. Antabayanan ng mga may init na balitang yan sa pagbabalik ng Mata ng Agila. Pito sa 12 bayan ng Bataan ang lubog pa rin sa tubig baha dahil sa patuloy na paghagupit ng malakas na buhos ng ulan. Live mula sa Bataan at kunin natin ang update kay Mar Gabriel. Mar? Yes, Eli, bandang alas 9 ng umaga kanina nga nang ideklara ng provincial government ng Bataan ng state of calamity sa buong lalawigan dahil nga 7 pa rin bayan dito sa buong probinsya ang nananatiling lubog sa baha. Hanggang dibdib na baha ang sasalubong sa iyo pagdating sa Olongapo-Gapan Road sa Barangay Layak sa bayan ng Dinalupihan, Bataan. Ang ilang residente walang magawa kundi ang lumusong sa baha. Ang ilan naman mas piniling makisakay sa mga dump truck na libreng nagsiserbisyo para sa mga stranded na residente. Kung may magsasakay ng mga truck o para makarating. Pag wala talaga, baka ikot na lang sa Lubao, San Pablo. Pagdating sa bayan ng Dinalupihan, makikita ang mas malawak na epekto ng pagbaha. Si Aling Judith Paras na mula pa sa Barangay San Pablo, napilitan ng maglakad ng mahigit 3 kilometro para lang maipa-check up ang 4 na taon niyang anak na inaapoy ng lagnat. Ang hirap, lalo pa ganitong emergency. Unang-una yung sasakyan. Tsaka unang-una yung pagkain, ganun. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Dinalupihan, 26 sa 40 barangay sa kanilang bayan ang nananatili pa ring lubog sa baha. Hanggang kaninang hapon, patuloy ang isinasagawang rescue operation ng lokal na pamahalaan, katuwang nga ang ilang tauhan ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines. Sa pagtaya ng lokal na pamahalaan, nasa 6 hanggang 700 pamilya ang dinala na sa mga evacuation center. Sa Luwakan National High School na pansamantalang ginawang evacuation center, inabutan namin ng nagsisiksikang halos 100 pamilya. Ayon sa mga residente, 3 araw na silang nakikisilong sa paaralan, kaya naman ang mga bata nagkakasakit na. Ang 3 taong gulang na si Jan Manansala, bukod sa nilalagnat, may ubo at sipon din. Bandang alas 9 ng umaga kanina, idiniklara na ng provincial government ng Bataan ang state of calamity sa buong lalawigan. 7 kasi sa 12 bayan dito sa probinsya ang nananatiling lubog sa baha. Ito ay ang mga bayan ng Dinalupihan, Orani, Hermosa, Abukay, Samal, Balanga at ang bayan ng Morong. Sa bayan naman ng Maribeles, Seli, 1 bata na nasa edad 1 hanggang 3 taong gulang ang kumpirmadong namatay dahil nga sa pagkalunod. Sa buong probinsya, Eli, umakyat na sa 66,272 na pamilya o katumbas ng 266,790 na individual ang nananatili ngayon sa mga evacuation center dito sa buong probinsya na patuloy pa rin hinahagupit ng malakas na pagulan. At Eli, kaugnay niyan, makakapanayam natin yung mayor nitong bayan ng Dinalupihan na si Mayor Gila Garcia. Ma'am, kamusta yung ginagawa nating operation niyan dito sa inyong bayan?
Hanggang ngayon po, meron po tayong rescue operations, pag-ikot po sa mga evacuation centers para po makabigay po ng mga kakainin at umikot din po yung ating pong mga medical teams para po magbigay po ng medical na atensyon sa mga evacuation centers. Ma'am, gano'n na ba kalawak yung epekto ng tuloy-tuloy na pagulan dito sa inyong bayan? Sa ngayon, 70% na ng buong bayan ang lubog po sa baha, kaya medyo malawak at talagang dahil po yung layak ay hindi po passable, talagang contained po kami dito sa bayan. Ma'am, kanina nagsagawa ng rescue operation and then merong mga residente na nagmamatigas na ayaw sumama. Opo, minsan po nakakaano po kami ng mga residente na ayaw pong sumama, tapos po kinabukasan tatawag po at magpaparescue. So humingi po kami ng tulong sa mga residente na wag na po natin intayin na may mangyari po sa atin. Alam ko po na siyempre yung gamit natin sa ating mga tahanan, pinundaran po natin, pero mas mahirap pong palitan yung buhay po na mawawala po sa atin. Ma'am, based on experience, pagka ganito, halimbawa tumigil ngayong gabi yung pag-ulan, kailan inaasahang mawawala yung tubig ba? Hopefully po, tuloy-tuloy na pong paghupa within 1 day para po maging passable na po. Depende po siguro kung gaano kalalim. Hopefully po within 1 to 2 days humupa na po. Sa ngayon ma'am, may panawagan ba kayo sa national government o sa inyong mga kababayan? Una po sa lahat, siyempre nagpapasalamat po kami sa lahat po ng mga tumutulong ngayon sa kondisyon po natin, sa sitwasyon natin. Nandiyan naman po ang national government, nandiyan ang provincial government, nandiyan ang marami pong mga volunteer groups na wala pa pong tulog. Hanggang ngayon po ay tumutulong, rescue groups na nanggaling po mula sa dinalupihan, sa probinsya, sa labas po ng probinsya. Maraming salamat po. Eli, kanina idineklara na yung state of calamity din dito sa bayan ng Dinalupihan at kasalukuyan niya patuloy pa rin yung rescue operation. Katunayan, nandito tayo sa bahay mismo ni Mayor na ginawa niya ng command center. At kung mapapansin nyo sa ating likuran, nandito yung mga katuwang ng lokal ng pamahalaan sa pagsasagawa ng rescue. Yan ay binubuo ng Special Forces at 24th IB ng Philippine Army. Ayon sa kanila, 3 araw na raw silang tumutuloy dito. At ngayong magdamag ay 24 oras silang naka-standby dito para sa anumang mga hihingi ng tulong at handa silang rumisponde. At kaugnay niyan, Eli, kanina marami pa rin yung nakita natin na mga bayan na lubog pa rin dito sa baha. Dito nga sa lalong-lalo na pinakamatinding nakita natin dito sa bayan ng dito sa Barangay Laya, kung saan naabot nga sa dibdib yung tubig baha at hindi nga makatawid pa rin yung mga maliliit na sasakyan. At kaya naman ang nagiging means of transportation dito ng mga residente ay yung mga 6x6 truck ng Philippine Army at yung mga dump truck na nirentahan itong lokal na pamahalaan ng Dinalupihan. Sa ngayon, bahagyang tumigil yung pag-ulan dito. Pero kanina umaga, kung ipapaliwanag natin yung lakas ng ulan dito, maging yung mga suot nating jacket, mga raincoat, tinatagos sa sobrang lakas ng ulan. Yan muna ang latest mula pa rin dito sa Dalupihan, Bataan. Balik muna sa Eli. Okay, maraming salamat sa live report ni Mar Gabriel mula pa rin sa lalawigan ng Bataan. Isinailalim na rin sa state of calamity ang buong lalawigan ng Laguna dahil sa mga pagbahabunsod ng pananalasa ng habagat. Ayon kay Governor E.R. Ejercito, malala ang nangyaring pagbaha sa San Pedro. Maraming mga residente ang lumikas dahil sa pagbaha. Sa ngayon ay may 47 evacuation centers sa lalawigan at may pag-uulat ang ating ABC correspondent na si Norberto Delfino. Norberto? Tambak ng putik, basura at mga nabakbak at butas-butas na kalsada ang makikitang naiwan ng mga rumaragasang tubig baha kahapon matapos itong humupa dito sa Santa Rosa, Laguna. Makikita sa paligid ang bakas ng matinding idinulot ng malakas na pag-ulan at baha dulot ng bagyong Maring. Sinamantala naman ng mga mangangalakal ng basura ang paghahanap sa mga basura ng mga maaaring may ibenta sa junk shop. Samantala, patuloy namang binabantayan ng pamahalaan ng siyudad ng Santa Rosa ang maaaring pagguho ng pader ng isang creek dulot ng pagkabiyak ng kalsada ng isang subdivision na katabi ng creek. Nagkabitak-bitak na ang pader
nagkabitak-bitak na ang pader nito, kung kaya't mapanganib na nadaanan pa ang kalsadang nabiyak dahil sa malakas na agos ng tubig baha kahapon. Sa ngayon, daan-daang pamilya ang pansamantalang nananatili sa evacuation center sa Santa Rosa. Ayon kay Laguna Governor E.R. Ejercito, may 47 evacuation centers na sa buong Laguna at patuloy ang pagsasagawa nila ng relief operations sa mga sinalanta ng bagyo. At dahil sa patuloy na pagtaas ng bilang ng mga nasalanta, ay idineklara na niya ang buong Laguna sa ilalim ng state of calamity. Patuloy pa rin nakakaranas sa mga pag-ulan ang Laguna kung kaya't nangangamba ang mga napinsala ng bagyo kung hanggang kailan pa sila mananatili sa evacuation center. Mula dito sa Santa Rosa, Laguna, para sa Mata ng Agila, Norberto Delfino, Eagle News. Maraming salamat sa ating ABC correspondent sa Laguna na si Norberto Delfino. Sa Malabon na ngayon ay nasa state of calamity na rin, libo-libong residente ang nilikas dahil 80% ng lungsod ang nilubog ng habagat at bagyong Maring na sinabayan pa ng high tide. Si Sofia Ocot sa detalye. Sa datos ng lokal na pamahalaan ng Malabon, tinatayang nasa 739 na pamilya na rin ang inilikas o may kabuuang 3,000 mga residente. Ayon kay Malabon Mayor Len Ureta, halos lahat kasi ng barangay na sakop ng Malabon ay naapektuhan ng habagat na pinag-ibayo pa ng bagyong Maring at ng high tide. Ang grabe, yung mga nasa dibdib. Dito sa Tunsuya, may lugar ang hirap puntahan kasi nasa loob-looban. But ang ating mga main thoroughfares na dadaanan naman ng mga sasakyan. Ang problema, yung mga looban, talagang matataas ang tubig. Yun sa tabing ilog, pag umabot na ng baywang lang, gusto na natin evacuate na eh. Kasi mabilis tumaas ang tubig doon. At saka hindi natin alam kung aalis ba yung bagyo o mananatili dito. So, dahil hindi natin alam, gusto natin umalis na sila. Kaso, iba nga, may mga second floor, may second sa mga bahay nila, ayaw nila umalis kasi natatakot sila baka manakawan sila. Kabilang sa mga naapektuhang barangay ay ang Barangay Acacia, Tugatog, Maysilo, Panghulu, Katmon, Niogan, Hulu, San Agustin, Tunsoya, Potrero at Lungos. Pupunta nga tayo ngayon sa Barangay Tunsuyo kung saan magsasagawa nga tayo ng rescue operation doon sa mga residente na apektado ng mga pagbaha na ayon doon sa Malabon City Hall ay abot gabewang na nga yung tubig baha. Ang Tunsoya Elementary School ang isa sa 11 evacuation center sa bayan ng Malabon at tinatayang nasa 74 na mga pamilya ang lubhang naapektuhan ng baha sa lugar. Hanggang hita na yung tubig, hindi na basta tuhod na lang. Kahit dito sa evacuation center, taas na ng tubig. At dahil napasok na rin ng tubig baha ang naturang paaralan, ay sa pangalawang palapag na lamang pansamantalang naglalagi ang mga evacuees. Kami lumaki na po ang tubig na hanggang dito na po sa leeg. Na na yung bahay namin. Pumasok ng tubig doon sa bahay namin. Kaya lumikas kami dito. Palaki ng palaki ang tubig Kaya pumunta kami dito sa eskwelahan. Wala ba na sa amin? Nagpasa sa bahay namin. Lubog na talaga. Wala na, dito na lang kami. Hanggang sa mawala na yung baha. Abutan na lang kami. Kung may balikan pa, pag wala. Hindi na kami makauwi. Ito, wala naman, lumpo na ito Hindi lang kami tulong kung sino magtulong sa amin. For this moment po, we have 74 families and we have 333 persons for the family. Mostly po, kailangan po talaga nila ng mga tubig, kasi yung po mga basic needs din po talaga, mga gamot din po. Kasi meron din po akong buntis na evacuees po tayo. So, more or less siguro po yung mga clothing, ganun din po, tsaka yung mga beddings, ganun din po. Tuloy-tuloy naman ang ginagawang pamamahagi ng mga relief goods ng pamahalaang lungsod ng Malabon sa panguna ni Mayor Len Ureta sa mga residenteng nasa evacuation center. Patuloy ding nakaleto ang kanilang mga rescue teams para rumisponde sa mga residenteng ililikas pa. Para sa Mata ng Agila, Sofia Ocot, Eagle News. Bahari ng Kalakhang, Maynila at ang karamihan ng mga pasahero ay stranded sa daan dahil sa mga madaanang mga baha ng mga sasakyan. Marami sa mga sasakyan na nagtangkang lusungin ng baha. Tumirik, tanging mga pedicab driver ang nanatiling umarangkada sa gitna ng baha. Si Juliet Karangyan sa report.
Naging palatandaan na lang ang mga stoplight sa kahabaan ng UN Avenue sa Maynila. Hindi na ito madaanan ng maliliit na sasakyan dahil gabiwang na ang tubig baha. Hindi po, perview po ako. Pinasok yung warehouse namin ng tubig kaya pinapasok ako ng boss ko. Okay na po, pinapawin po. Bahala na po, maglalakad. Ang buhos ng ulan at pagbaha sinasabayan na lang ng saya ng mga kalalakihang ito dahil kahit papano ang ulang nagpabaha ay pambili naman ng makakain ang kapalit. Sa Osmeña Highway, stranded ang mga sasakyan dahil sa lalim ng baha. Kaninang madaling araw pa raw sila huminto sa daan. Stranded. Yung iba din, bumalik sila. Pero kami, naka-stay din na lang kami dito kasi wala kami pwede maano eh. Ay oo, kahapon pa, nung isang araw pa, nung linggo pa, wala na kaming ano eh. Sa Pureza, Santa Mesa, Maynila, sinakop rin ng tubig baha ang mga pangunahing lansangan. Sa di kalayuan ay natatanaw namin ang mga sasakyang hindi makadaan. Agaw eksena pa rin ang mga bata na lumalangoy sa baha. Ang estero de Pandacan, tumaas ang level ng tubig. Napasok ang mga bahay malapit sa nasabing estero, pero hindi sila lumikas dahil sanay na raw sila sa ganitong mga pagbaha. Matagal daw ako dito eh. Bago palang alikasan, andito na kami. Sa Sampaloc, Maynila, inabot ang ilang mga residenteng nasa mababang lugar. At sa kahabaan ng Espanya sa Maynila, ito ang kinahantungan ng mga pag-ulan mula pa kahapon. Sa Taft EDSA, inabot ng hanggang baywang ang baha sa north at southbound area. Tanging ang mga pedicab at improvised na sasakyan ang nagtatawid sa mga tao. May taxi driver na itinawid ang kanyang sasakyan sa gitna ng tubig baha. Sa southbound, may mga sumubok na sasakyan pero tumirik sa gitna ng baha. Mag-aalas 3 na ng hapon nang makaramdam tayo ng malakas na buhos ng ulan dito sa Pasay City. Yung nakikita nyo dito ngayon ay karugtong ng pagbaha sa Rojas Boulevard sa Maynila. Kaya ang nangyayari ay alay lakad na itong marami nating mga kababayan na papunta ng Terminal 3. Yung mga iba naman na gusto pumunta ng Terminal 2 at saka Terminal 1 ng Ninoy Aquino International Airport ay todo lakad din ang kanilang ginagawa dahil nga hindi na madaanan. Kung meron mang mga dumadaan ngayon ng mga sasakyan ay nagsisikap na lang din sila baka sakali sila na makadaan. Ikinatuwa ng maraming pedicab drivers ang pagkakataong ito dahil todo ang kanilang pag-arangkada. Sila na lang din kasi ang nakakalusot sa masikip na daloy ng trapiko. Sinubukan rin naming maglakad mula nga doon sa Terminal 3 hanggang dito sa kinaroroonan ko ngayon. Halos nasa naka-1 kilometro na ako ng lakad. At dahil nga sa hindi ko na rin makayanan, eto, papasakay na rin ako ng pedicab na ang dami-dami na nilang kinita. Nag-counterflow na ang maraming sasakyan, kanya-kanyang diskarte, makarating lang sa pupuntahan. Ang truck ng mga kasundaluhan, ginamit na para sa libreng sakay. Galit at pagod ang maraming papunta sa airport dahil sa nilayo ng nilakad papuntang Terminal 1, 2 at Terminal 3, lalo na ang mga may scheduled flights ngayong araw. Walang flight papuntang Japan po. Ay, hirap talaga. Ayaw i-cancel ang ang flight namin. Sana naman kinancel nila, nahirapan ang mga pasahero. Oo, tawag nga kami. Nauubos lang yung load namin. Oo, sabi tuloy ang flight. Kaya nainis po talaga kami, as in. So, wala yan. From dun sa circle. So, malayo-layo, lalakarin namin hanggang dun sa may naiiyawan. MRT hanggang dito, nilakad namin. Dahil sa Terminal 3 kami, papunta kami ng Iligan. Hindi, may pupunta kami. Layo na nilalakad namin dahil baha. Yeah, 3 kilometers. We walk. Great. Only in the Philippines. Ang sitwasyon sa NAIA Terminal 3, mahaba ang pila dahil isang gate lamang ang bukas papasok sa loob mismo ng terminal. Para sa mata ng Agila, Juliet Carangyan, Eagle News. Paralisado rin ang paliparan sa matinding pagulan dulot ng habagat na pinalakas ng Bagyong Maring. Ayon sa Manila International Airport Media Affairs Division, nakansila ang may 162 international at domestic flights kanina umaga dahil sa walang tigil na pagulan. Sa NAIA Terminal 2, kinansila ng Philippine Airlines ang biyaheng Manila patungong Beijing, Singapore, Shanghai, Kuala Lumpur, Hong Kong, Bangkok, pati na ang domestic flights sa Davao, Cebu at pabalik. Samantala sa NAIA Terminal 3, nagkansela ang PAL Express flights patungong Butuan, Dipolog, Katiklan, Tugigaraw, Surigao at pabalik sa Manila.
At sa NAIA Terminal 4, kinansila ng Sea Air flights ang biyaheng Cebu, Bacolod, Iloilo, Puerto Princesa, Calibo at pabalik na Manila. Marami ring flight ang na-divert sa Clark International Airport. Abangan! Presyo ng karamihan ng mga bilihin sa palengke di nagbago. Nasawi sa banggaan ng 2 sea vessel sa Cebu, 64 na ang patay. Yan rin pa ang mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila. Pinag-iingat ng mga otoridad ang publiko laban sa pagbebenta o paggamit ng mga gamot at pagkaing nalubog sa tubig baha. Ayon kay National Epidemiology Center Head Dr. Eric Tayag, dapat nang itapo ng water damaged food na nakapakete sa plastic, papel o karton. Dapat din niyang itapo na ang mga fluid bottle na nalubog sa baha. Sinabi naman ng Food and Drug Administration o FDA na maaaring mayroong physical, chemical at biological hazards ang mga ito sa kalusugan ng tao. Pinaalalahanan din ito ang mga consumer laban sa pagbili ng mga pagkaing nalubog sa tubig baha. Kabilang na ang canned goods sapagkat karamihan sa mga ito ay binebentang buy one take one o bundle pack goods. Nagpaalala rin ng FDA na dapat linisin mabuti ang mga gamit na nalubog sa tubig baha gamit ang sabon, chlorine solution at tubig. Ang DOH emergency hotline naman ay may numerong 711-1001 at 711-1002. Tiniyak ngayon ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na sapat ang bilang ng mga relief goods para sa mga kababayan nating apektado ng mga pagbaha sa National Capital Region o NCR at mga karatig na lalawigan. Ayon sa DSWD, bukod sa mahigit kumulang 86,000 katao sa Luzon na apektado ng kalamidad, inaasahan ng hensya na mas tataas pa ang bilang ng mga ito sa mga susunod na oras. Samantala, sinabi naman ni DSWD Secretary Dinky Suliman na nasa 39 million pesos ang inilaan nilang emergency relief funds para sa mga apektado ng pagbaha. Sa ngayon, patuloy ang isinasagawang pamamahagi ng hensya ng mga relief goods sa mga lalawigan kabilang sa nasalanta ng naturang kalamidad. Samantala, sa iba pang balita, patuloy na tumataas ang nare-recover ng mga labi sa banggaan ng 2 barko sa Cebu City. Umabot na ito ngayon sa 64 pero patuloy pang hinahanap ang 58 na iba pa. Kumuha tayo ng update mula sa ating ABC correspondent na si Roel Augusto. Roel? Magandang gabi, umabot na sa 64 ang bilang na namatay habang 57 ang nawala sa nangyaring banggaan ng MV St. Thomas Aquinas at ng Sulpicio Express 7. Sa ngayon, 9 na bangkay ang na-recover ng rescue teams kanina na nakalutang sa munisipalidad ng Cordova at Inabanga sa probinsya ng Bohol. Muli na namang sinuspindi ang search and retrieval operation kanina dahil sa malakas na underwater current. Patuloy namang nagsidatingan ang mga kaanak ng mga pasaherong namatay at nawawala. Samantala, mas lumala pa ang oil spill sa mga karagatan ng Cordova at Mactan Island. Sinimula na ngayong araw ng local government sa mga apektadong lugar ang clean-up drive para makontrol ang pinsala na dulot ng oil spill. Tinawagan na rin ang Environmental Management Bureau ng DENR sa mga resort at hotel dito sa Cordova at Lapu-Lapu na maglagay ng oil or spill boom upang maiwasan ang malaking pinsalang dulot ng oil spill sa karagatan. Ipinagbawal na rin ng Bureau of Fish and Aquatic Resources o BFAR ang pagkain ng mga seashells sa mga lugar na apektado ng oil spill. Ayon sa BFAR, hindi agad makakalipat ng lugar ang mga seashells kung kaya't malaki ang posibilidad na contaminated na ito sa oil spill at delikado na sa kalusugan. Mula rito sa Cebu, Roel Augusto, ABC News.
Maraming salamat kay Ruel Augusto, nag-uulat ng live mula sa Cebu. Sa kabila ng mga pagbaha, di naman apektado ang karamihan ng mga bilihin sa mga palengke. Si Weng de la Fuente sa report. Stable pa rin ang karamihan ng mga bilihin sa mga pamilihan. Pero sa karanasan, hindi na raw nakapagtataka kung magkakaroon ng pagbabago ang presyo ng bilihin, partikular ng gulay pagkatapos ng pag-uulan. Halos hindi nagbago ang presyo ng mga gulay, ngunit kapansin-pansin ang pagtaas sa presyo ng kangkong at dahong sili. 60 pesos per kilo ang bentahan ngayon ng kangkong na karamihan ay galing Rizal, samantalang nasa 200 pesos naman ang kilo ng dahon ng sili na galing Cavite at Quezon. Pero dahil sa lubog sa baha ngayon ng Cavite, halos wala raw bagsak ng dahon ng sili sa pamilihan. Mataas pa rin ang presyo ng kamatis, 60 pesos kada kilo, samantalang nananatili naman sa 40 pesos kada kilo ang sibuyas sa pula, 60 pesos naman ang sibuyas sa puti. Ang Baguio veggies gaya ng carrots ay 60 pesos kada kilo, pechay Baguio 40 pesos kada kilo, Baguio beans 50 pesos kada kilo, sayote 10 piso hanggang 15 pesos kada kilo at bell pepper 10 hanggang 15 pesos kada piraso. Tumating talaga tumataas ang mga bilihin. Ayun talaga, yung mga gulay talaga, yung galing Baguio, yun lang talaga. Yung galing, basta galing Baguio, talagang tataas talaga. Sa Rizal, kahapon pa namin binili yan, walang deliver ngayon. Mas mataas kaninang umaga kaysa yung kuha namin kahapon ng gabi. Inabutan naming namimili ng gulay si Glendale, sinasamantala na raw niya ang pagkakataon habang mura pa ang presyo dahil inaasahan niyang tataas ang bilihin pagkahupa ng baha. Sobrang panic buying dahil sa tag-ulan sobrang baha. Tapos siyempre sa bahang yan yung mga gulay at kailangan nagtataas na rin ang presyo. Sa paglilibot namin sa Mega Q-Mart, kapansin-pansin nga na matumal lang namimili. Sabi ng mga nagtitinda, karaniwan na raw ito kapag tag-ulan dahil tamad lumabas ng bahay ang marami. Ngayon mataas, bukas bababa. Isang araw tataas, bababa. Medyo matumal po ngayon ng mga tao na lumabas. Kasi po malakas ang ulan. Gayunman wala raw inaasahang pagbabago sa presyo ng manok, baboy at isda. Nananatili sa 130 pesos kada kilo ang presyo ng manok, 180 pesos kada kilo naman ang laman ng baboy at 190 pesos kada kilo naman ang liempo. Sa isda naman ay 250 pesos kada kilo ang presyo ng lapu-lapong pula at 150 pesos kada kilo naman ang batik. 150 pesos kada kilo ang presyo ng yellowfin, 300 pesos per kilo ang Maya Original, 85 pesos hanggang 120 pesos ang kada kilo ng bangus depende sa laki at 80 pesos naman ang tilapia. Bihira naman daw sa pamilihan ng galunggong dahil sa matumal ang huli nito lalo't maalon ang dagat. Para sa Mata ng Agila, Weng de la Fuente, Eagle News. Abangan! Anomalya sa pork barrel, iimbestigahan na ng Senado. Antabayanan ng mga balitang yan sa pagbabalik ng Mata ng Agila. Kikilos na rin ang Senate Blue Ribbon Committee para imbestigahan ang anomalya sa paggastos ng pork barrel. Ito'y kahit pa may mga senador na isinasangkot sa kontrobersiya matapos namanong ibigay ang pork barrel sa mga peking non-government organizations. Ayon kay Senador Chofiso Ginggona, chairman ng komite, itinakda na nila ang unang pagdinig sa 29 ng Agosto alas 9 ng umaga. Una sa listahan ng mga inimbitahan ng Senado si COA Commissioner Grace Pulido-Tan matapos itong ibunyag na may mga senador at kongresistang kumpirmadong nagbigay ng pondo sa mga peke at pag-aaring NGOs. Gagamitin din daw bilang basehan sa investigasyon ng COA report at initial findings ng National Bureau of Investigation. Una na nagdesisyon ng Senado na ipagpaliban muna ang investigasyon habang hinihintay ang findings ng NBI at ng Department of Justice. Umani ng suporta ang desisyon ng Senate Blue Ribbon Committee na imbestigahan na ang umano'y maling paggamit ng pork barrel. Ayon kay Senador Chis Escudero, dapat matagal nang nagsagawa ng pagsisiyasat ng Senado para linisin ang hanin nito. Lahat kasi anya ng mga senador ay nagiging sospek hanggat walang malinaw na pagsisiyasat hinggil dito. Kapwa sinabi ni na Senador Grace Poe at Coco Pimentel
na mas mabuting magsagawa ng investigasyon para mapanagot ang mga sangkot sa anomalya. Kailangan nila ang investigasyon para protektahan ang interes ng Senado bilang isang institusyon. Umaasa naman si Senador Gregorio Honasan na imabatay sa mga ebidensya ang investigasyon at hindi mauwi sa trial by publicity. Samantala, itinasa ng Department of Foreign Affairs sa Alert Level 4 ang babala sa mga Pilipino sa Egypt dahil sa mas matinding karahasan doon. Ayon kay Foreign Affairs Assistant Secretary Raul Hernandez, nangangulugan ito ng mandatory repatriation sa lahat ng Pinoy na nasa bansang Egypt. Sinabi ni Hernandez na ilang ulit nagtungo sa Egypt si Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario at ito ang kanyang rekomendasyon sa Pangulo. Sa ilalim ng mandatory repatriation, ng gobyerno ang papasan sa lahat ng susi ng mga Pinoy. Tinatayang aabot sa mahigit 6,000 ang mga Pilipino na nasa Egypt. Sa iba pang balita, matapos ang mahigit 12 oras na hostage taking, nailigtas rin ng mga otoridad ang isang buwang sanggol mula sa kamay ng Koreanong ama nito. Ayon sa investigasyon, nagsimula ang lahat ng magsumbong sa otoridad. Si Diana Rose Yang, asawa ng suspect na si Man Kwon Lee, dahil umano sa panggulpi at pagbabanta sa kanilang buhay. Nang puntahan ng mga otoridad ang suspect sa kanilang bahay sa West Fairview, Quezon City, nagpanik ang Koreano at isinama nito sa kanyang kwarto ang sanggol at doon nagkulong at may dalang kutsilyo. Alas 4 ng madaling araw nang pasukin ng mga otoridad ang kwarto at matagumpay na nailigtas ang sanggol. Naghahanda na rin sa mga kalamidad ang Misamis Oriental, kabilang sa isinasaayos sa mga gamit at sasakyan sa rescue operations. May detalye ang ating ABC correspondent na si Richard de la Cruz. Bagamat maganda ang panahon sa Misamis Oriental, ibinag-utos pa rin ang lokal na pamahalaan ng puspusang paghahanda sa biglaang pananalasa ng bagyo. Inihanda ng mga otoridad ang mga kagamitan at sasakyan na magagamit sa rescue operasyon. Tukoy na rin ang mga evacuation center na maaaring takbuhan ng mga residente sakaling makaranas ng pagbaha o pagguho ng lupa sa lugar. Ayon kay Provincial Administrator Bibot Pakamalan, ginagawa na nila ang mga paghahanda laban sa kalamidad upang maiwasan ang anumang sakuna. Nakamonitor din anya sila sa weather advisory ng Pag-asa upang kaagad magkapagbigay ng babala sa mga nakatira sa mababang lugar o sa paanan ng bundok. Samantala, nagkaloob ng Cash Assistant ang Department of National Defense DND sa mag-inang ito na biktima ng bagyong Pablo sa Ingog City sa Misamis Oriental noong 2011. Personal na inabot ni Roger Lapua ng RDRRMC Region 10 at Misamis Oriental Governor Bambi Imano ang cash assistance pagkatapos ng isinagawang flag ceremony. Sariwa pa sa alaala ng nakaligtas na maginang sinapit ng dilubyo noong nananalasa ang bagyong Pablo. Ayon kay Ginang Dayumata, nakaligtas ang anak nitong si Kinidib matapos makahawak sa puno ng nyug habang rumaragasa ang tubig baha. Para sa mata ng Agila, Richard de la Cruz, Eagle News. Isang bahagi ng Subic-Clark-Tarlac Expressway ang nag-collapse kaninang hapon dahil sa malakas na agos ng tubig na dala ng habagat. Sarado na sa motorista ang Pasig-Potrero Bridge na bahagi ng expressway matapos bumigay ang isa sa mga pundasyon nito. Ayon sa SETEX, sinarado muna ang ibang bahagi ng tulay para masiguro ang kaligtasan ng mga motorista. Maaari namang gamitin ng mga patungong hilaga ng mga motorista ang Clark South Exit at dumaan sa MacArthur Highway. Maaari namang makabalik sa expressway ang mga motorista sa pamamagitan ng pagdaan naman sa Porac Exit. Abangan! Kabayan ko, kapatid ko, isasagawa sa Batangas sa Agosto 23. 28 katao patay matapos masagasaan ng tren sa Bihar, Eastern India. At ang mga kapaki-pakinabang na gawin ng pamilya kung may brownout ngayong tagulan. Yan na rin pa mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila.
kailangan, may iisang pangarap at Mga negosyante at mga paaralan sa Batangas siniling na ideklarang special non-working holiday ang darating na Agosto 23. May report si Nelson Lubao. Tinatayang umaabot sa milyong katao ang dumaragsa sa medical mission na tinaguriang Kabayan Ko Kapatid Ko na isinasagawa sa iba't ibang lalawigan sa bansa. Gaya ng ginawa sa lalawigan ng Albay kung saan napilitan ng pamahalaan na magsuspindi ng klase sa buong lalawigan dahil sa dami ng dumagsang tao. Ang susunod na malaking aktibidad ay gagawin sa Bawan, Batangas sa Biyernes, Agosto 23 bilang bahagi ng Centennial Countdown ng Iglesia ni Cristo. Kaya't maaga pa ay nagpatawag na ng dialogo ang pamahalaang bayan ng Bawan na dinuluhan ng mga kinatawan mula sa sektor ng negosyo at edukasyon. Sila mismo ay umaapilang magdeklara na walang pasok sa araw ng Biyernes. Kasi po ay gusto din po sana namin maging bahagi ito ng aming school activities. Kasi po ay marami po kami mga estudyante na hindi rin po nakakapagpagamot dahil hindi dala po ng kahirapan. So kung pwede po namin na i-advise na makilahok po at magpa-check up. Our pwedeng ang Bawan is mag-declare ng holiday sa August 23. Kung pwede lang po, kung hindi naman po, wala pong problema. Kasi kami naman po taga-company, sumusunod lang kung ano po yung suggestion at yung pong nakagagaling para sa marami. Mayroon pong plano po tayo sa number 1 sa traffic. So yun po kung isosuspend po natin ang klase ng mga estudyante o kung i-holiday po ang mga i-holiday po natin sapagkat ang maapektuhan po dito yung mga big companies, yung mga kumpanya dito po sa aming bayan. Wini-welcome po namin lagi kapag may mga medical missions po dahil malaking tulong po talaga dahil hindi naman po kaya ng bawat mamamayan na pumunta po sa mga centers po natin at medyo may kamahalan nga ho. At malaking bagay po itong medical mission na gagawin ho at maraming salamat ho sa kapatiran. Alam niyo po, yung Kabayan Ko Kapatid Ko sa August 23 ay Batangas province-wide. So yung major thoroughfares kasi, lahat ay dumadaan dito sa Batangas City. So, Batangas City will be in the forefront sa kaayusan ng traffic, nung flow ng mga pedestrian, commuters. Sa kabila naman ng inaasang inconvenience na ibubungan ng nasabing aktibidad sa karaniwang aktibidad sa lalawigan, ilan pa rin sa mga bayan doon ang nagnanais na sa kanilang lugar isagawa ang medical mission. Malaking tulong anila ito sa kanilang mga kababayan sa gitna ng pagkalat ng sakit na chikungunya na isa sa mga sakit na tumatama ngayon sa ilang bayan ng Batangas. Sa panahon po ito, tagulan, kalimitan pa rin po na problema ng buong Pilipinas ay ang dengue. At ito pong bagong viral na sakit na tinatawag nating chikungunya. Siya po ang maraming mga karamdaman na meron kami ngayon dito sa lungsod ng Batangas. Supposed to be, kala ko dito sa Lipa. Pero hindi bali po, huwag po kayo mag-alala, kahit hindi na sa Lipa na tuloy, still the full support of Lipa City Government ay lagi pong nandyan. At tutulong po tayo kung paano natin tutulungan ang kababayan natin makarating sa lugar na yan. Kung hindi po gagawin itong mga ganitong klaseng programa ay talaga pong mahirap po. Sa totoo po, sa araw-araw po rito sa lalawigan ng Santo Tomas ay talaga pong mahirap po ang magpagamot. We have to admit that we cannot cater to everyone. Hindi namin kayang abutin ang lahat. Yun lang aming makakayanan. So, yung pag-conduct natin ng isang medical and dental activity para po sa mga lubos na nangangailangan ng tulong ay napakalaking bagay para po sa kaginhawaan ng kanilang pamumuhay. Ang panawagan ko sa ating mga kababayan, siyempre malaking event ito sa ating lungsod at karangalan ng lungsod ng Batangas na magkaroon ng ganitong event lalo na sa Iglesia ni Cristo. Para sa Mata ng Agila, Nelson Lubao, Eagle News. Election target sa ikalawang bahagi ng taong kasalukuyan.
Matatandaang kinapos ng mahigit 18 bilyong piso ang kanilang koleksyon noong unang semestre ng taon. Ayon kay Customs Deputy Commissioner Peter Manzano, may tuturing na unrealistic ang nakatakdang target para sa ikalawang bahagi ng taon. Kulangan niya kasi ng solid indicators na makapagpapakita ng recovery sa imports. Inaatasan ng BOC na makakolekta ng 176.5 billion sa second half na at 340 billion pesos naman para sa buong taon. Matapos ang halos isang taong PBA season, 3 pangalan ang lumulutang ngayon bilang kandidato para sa PBA Most Valuable Player o MVP. Ito ay sina Super Rookie Calvin Abueva, Petron Blaze Forward Arwin Santos at FIBA Asia Medical 5 member Jason Castro. Ayon sa ulat, kapwa umi-score 3 ng halos 20 puntos sa bawat laban ng mga ito na siyang isa sa mga dahilan upang pangunahan ng MVP race. Bukod dito, kandidato rin ukol sa nasabing parangal sina Ginebra's point guard L.A. Tenorio, Global Force Sol Mercado, Tok and Tex Ranidel De Ocampo, Ginebra's Mark Cagiwa at si Alaska's Aces JB Casio. Samantala, naglalaban naman para sa Rookie of the Year sina Calvin Abueva ng Alaska, Junmar Pajardo ng Petron at Cliff Hodge ng Meralco at Chris Ellis ng Ginebra at si Vic Manuel ng Air 21 Express. Dalawang katao ang patay matapos masagasaan ng tren sa isang estasyon sa Bihar, Eastern India. Bukod sa mga nasawi, marami rin ang sugatan. Ayon sa otoridad, kabababa pa lang ng mga biktima sa naunang tren nang biglang paparating ang isa pang tren kung saan inararo ang mga biktima na karamihan sa kanila ay Hindu pilgrims. Sa galit ng mga pasahero, kinuyog nilang driver at crew ng tren at sinunog pa ang ilang bagon ng nasabing tren. Mabot na sa higit 100 katao ang nasawi sa matinding baha dulot ng bagyong Yutor na naglandfall sa Guangdong Province, Southern China. Sa mga probinsya ng Heilongjiang, Jilin at Liaoning na nasa 85 ang nasawi, habang higit 100 rin ang nawawala. Halos 40 milyong residente na ang naapektuhan ng baha. Daan-daang libong ektaryang pananim na ang napinsala. Ito na raw ang pinakamalalang baha sa nakalipas na 50 taon sa China. Sa ngayon, patuloy ang isinasagawang search and rescue operations sa mga naapektuhang lugar. Inaresto ng Egyptian authorities ang top leader ng Islamist organization na si Muhammad Badi. Ito'y bahagi ng kanilang crackdown sa napatalsik na Egyptian President Mohamed Morsi. Nakadetene ngayon si Badi sa isang residential apartment na nasa Nasser City sa Northeast Cairo. Inakusan siya na nagudyok sa pagpapaslang sa mga nagpoprotesta noong Hulyo. Nakatakda naman ang paglilitis sa kanya kasama ang dalawa niyang deputy sa Agosto 25. Hindi kailangang maging boring ang araw kung biglang mawala ng supply ng kuryente sa kasagsagan ng pagulan. May ilang aktibidad na pwedeng gawin para hindi mainip ang mga bata na magsisilbering family bonding kahit brownout. Iisa-isahin rin Prince Fernando ang mga dapat gawin kung may brownout dahil sa malakas na pagulan. Panahon ng bagyo sa Pilipinas, kaya naman kabi-kabila ang blackout ang mangyayari kasabay pa ng pag-anunsyo na walang pasok sa paaralan at trabaho. Tiyak maiinip ang mga bata sa loob ng bahay. Walang TV, walang computer, walang internet. Pero think positive. May ilan kaming tips sa inyong pamilya habang naghihintay kayong mabalik ang kuryente. Una na rito ang mga board game. Simpleng laro ng Scrabble o Monopoly ay pwede na para magpalipas ng oras. Pwede rin ang card games na pampamilya. Kung educational naman ang gusto ninyo, pwedeng haluan ng laro ang pagme-memorize ng multiplication table. Para naman sa mga pamilya na teens na ang chikiting, simpleng kwentuhan lang. Dapat ang mga magulang maging open-minded para hindi mag-alangan na magkwento ang inyong mga anak na nasa adolescence years. Mahalaga na matiyak natin na makapag-spend tayo ng oras para sa ating pamilya. Paalala naman namin sa publiko na ugaliing makinig sa radyo tuwing may bagyo para maging updated sa lagay ng panahon. Ihanda rin ang emergency kit.
At higit sa lahat, samahan ito ng panalangin. Tandaan na walang makakatalo sa bisa ng panalangin lalo sa panahon ng sakuna. Para sa Mata ng Agila, Fritz Fernando, Eagle News. At yan po ang kabuuan nating mga balita ngayong araw ng Martes. Samantala, nasa Facebook at Twitter ang Mata ng Agila. I-like lang sa Facebook ang aming fan page at sundan ang Mata ng Agila sa twitter.com/Mata ng Agila 25. Para sa mga bago at patas na balita mula rito sa bansa at iba't ibang panig ng mundo. Maraming salamat sa ating mga EBC correspondent at active at SCAN International members sa pagtulong sa pagkalap ng mga pinakasariwang balita kaugnay sa kalamidad sa habagat. At ito ang Mata ng Agila. Ako po si Eli Saludan. At ako naman si Weng de la Fuente. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Magandang gabi.